Guys, ayan. So ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa aking maleta. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Guys, ang pag-uusapan natin ay yung aking maleta, kung bakit hindi ko siya na-check-in, ano ba ang mga laman nito, at bakit napunta siya sa carry-on luggage ko. Ibig sabihin, dala-dala ko siya hanggang pagpasok ko ng on-board, loob ng airport, hanggang sa departure. Tapos, nilagay siya doon sa, alam niyo yung upuan natin, di ba? Di ba may, meron siyang ano sa taas, yung lagayan ng mga gamit. So, yun, kasya siya doon. At saka, yung aking hand carry is, ayan lang siya, guys. So, di ba? Yung body bag ko, yan ang napili ko kasi sobrang gaan niya, at saka pwede kasi siyang body bag, at saka pwede din siyang shoulder bag kasi na-adjust yung strap niyan. So, mabalik muna tayo doon sa aking luggage. Bakit sobrang liit lang ng luggage ko? Bakit anong mga laman nun? Ba't yun lang? So, ganito kasi yun, guys. Di ba sa OWA ba o PIDOS, yun, ano naman sa atin kung ano yung klase ng bansa na pupuntahan natin, binibigyan tayo ng info. Nung time na yun kasi is, nalaman ko na yung, tawag dito, yung weather ng Singapore is same lang sa Pinas. So, hindi na tayo mag-a-adjust. Yun lang advantage din. Kasi guys, alangan naman na ilagay mo sa maleta. For example, pupunta kayo sa mga disyerto, tapos mga coat yung dala nyo, di ba? So, hindi naman siya angkop sa weather. Or pupunta kayo ng may snow, pero mga dala nyo, mga sleeveless o mga spaghetti, mga ganon. So, hindi siya angkop. So, ganito. Since parehas naman siya sa Pinas, tapos ito pa good thing, kasi yung aking agent is in-advise niya ako. Sabi niya kasi sa akin nung time na yun na ma-assign ka sa condo, wag kang magdadala ng mga mabibigat na at makakapal na damit, kasi sabi niya baka mamaya mahirapan kayong matuyo, kasi hindi yan katulad ng Pilipinas na may mga sampayan talaga. Baka mamaya laging umuulan tas wala ka nang maisuot, sabi niya ganun. Pero wag kang magdadala din ng sobrang maraming damit, kasi baka mamaya magkaroon ka ng excess baggage. Kasi sabi niya sa akin parang 25 lang yung alat na nandun sa akin na pwedeng ano ng baggage ko. Tapos takot ako nun mag-exceed, kasi syempre sayang ibabayad mo, di ba? Tapos sabi niya ganun, wag ako mag-ano kasi baka mamaya itapon lang or magbayad ako ng excess. Tapos ang second one na inano niya sa akin is wag kang magdadala ng mga damit na sobrang ang iiksi, kasi baka mamaya pagsilosan ka ng amo mong babae, kasi kakatapos lang yan mga anak. So baka mamaya yan pa mag-cause ng inaano lang naman yung mga possible na mangyari. Sabi niyo kapag ano ng mga sleeveless, mga ano doon dapat may sleeve, sabi niyo ganun sa akin. Ako pa naman guys, mahilig ako sa mga may iksi. So, ang ginawa ko, yung ate ko kasi is, meron kasi doon sa kanila na malapit na, yung mga ukay-ukay, yun, na mga mura lang talaga siya guys. So, bumili ako doon ng mga short na ukay-ukay na, ang kwan ko kasi dyan guys, may rules kasi ako na 7. Monday up to Sunday dapat may isusuot ako. So, hindi siya pwedeng bumaba. Yung pambahay ko dapat 7 pieces pataas, or yung pambahay ko, tapos yung panlakad ko, ganun. So, yun. So, 7 pieces na damit na may sleeve. Pero ang pinili ko dun guys is yung mga maninipis lang. Bigyan ko kayo ng picture ng sample ng pambahay ko. Ayan. So, ukay-ukay ko lang yung binili guys. Mga tig-5 or 10, mga ganun. Nagra-round lang yan sa ganyan. Tapos, yung short ko naman guys is ganito. May na ganito. 5 pieces na ganito lang pala yung binili ko. 7 pieces yung binili ko. Pero yung dinala ko is 5 pieces lang siya na ganito guys. Yan. Kasi sabi niya sa akin hanggang tuhod. Tapos, ano to guys, mabilis siyang matuyo. So, dalawa na lang meron ako kasi tinapon ko yung iba ko. Sino nag-ano ko sa pangalawang amo ko, kailangan ko magtapon na ibang gamit kasi binigyan ako ng dati kong amo ng mga damit. So, kailangan lang kumasya lang dun sa luggage na dala ko yung ano. Kaya nagtapon ako ng iba. Ayoko kasi na sobrang dami kong bit-bit. So, ganito lang siya guys. Oh. Ito, ipapakita ko sa inyo kasi pasensya na kayo. Hindi ko kasi pwedeng ipakita kung paano ko siya tinupit talaga, kasi nga tawag dito, nandito ka sa bahay ng amo kayo, kung makita yung environment kasi syempre privacy nila, di ba? So, yun. So, tinupi ko siya, ganyan lang yung tupi niya guys. Oh, pero hindi, ayan,
Ganyan lang. Pero pagka halimbawa tinupi ko to ng dahan-dahan, mas mapo-fold pa siya ng maayos. Kumbaga, kasi ngayon madalian lang para maipakita ko sa inyo. So ganyan. So pag nilagay ko siya sa bagahe ko, 5 ganito. Tapos meron pala akong dinala na, eto guys, meron din akong dinala pala na pajama. Ayan. Ipakita ko sa inyo. Pajama to guys. Ayan. So, kasi in case na malamig, actually ito yung sinuot ko na pantulog nung nandun ako sa agency. Kasi one day before kasi ng flight ko, sinabi na sa akin nung agent ko na pumunta ka na ng agency kasi kinabukasan ng gabi flight mo na. Wala akong dalang kumot guys kasi sabi ko nga maliit lang yung bagahe ko. So ang ginawa ko is itong pantulog ko na the jogging pants at saka nagmedyas lang ako, tapos yung long sleeve lang yung suot ko. Tapos meron pala akong scarf. Ayan guys, malaking tulong yung scarf na yan guys. Hindi siya ganun takaw space yung scarf kasi nalagay ko lang yan din sa loob ng aking body bag. Hindi siya sobrang light lang niya pero very useful yan kung kayo guys may scarf maganda yan. Kasi pag nagbiyahe kayo ng gabi, sobrang lamig. So, ibabalot nyo lang yan sa ulo nyo. Na kayo ng maayos, makakatulog na. Hindi na kailangan ng kumot talaga. Scarf lang na mahaba. Pwede na yan. So, ito guys, hindi rin siya takaw space. Ayan. Tapos, meron akong tokong. Yung tokong ko guys, yung tela nun is sobrang nipis din. Yung alam mo yung pantulog talaga siya yun. So, bali may 7 ako na ganito. Wala akong dinalang maungtas. Ang dala kong pantalon nun guys is 3 lang kasi ang meron ako noon. Hindi 3 lang yung dinala ko. Bali yung isa is yun yung suot-suot ko. Puro mga skinny jeans. Skinny jeans kasi yung time na yun ang uso. At saka pangalawa, yun yung light na hindi siya pag finold mo, hindi siya bulky. So yun, may 2 ako na nasa maleta ko na skinny jeans nung time na yun. Tapos 7 din na tawag ito, na mga long sleeve na meron ako, pero yung long sleeve ko sobrang nipis ng texture niya, hindi siya makapal. Tapos pwede siyang i-fold na 3/4. Bali 6 yung nasa maleta ko, tapos yung isa suot-suot ko nung flight. Ayan, ito yung suot-suot ko nung flight guys. At mag-ukay-ukay na lang kayo kasi pagdating naman dito so yan, ang nipis lang talaga niya guys. Ito yung suot ko nung tapos meron lang akong panloob na spaghetti. So yung spaghetti suot niya pa yung panloob. So yun. Tapos meron akong mga spaghetti tapos mga hanggang dito parang mga baby bra, pero ang total naman nun lahat is parang 5. 2 parang tube, hindi tube, yung parang sando, tawag doon? Parang baby bra, pero parang pang sport siya. Tapos 3 na spaghetti na iba-ibang kulay. So yung isa doon nilagay ko sa panloob ng ganito nung nag-flight ako. Tapos guys, yung sandals ko pala nun is ganito. At saka yung step in ganito. Isang sandals na may strap siya pero puro flat guys, para madali siyang mailagay sa maleta nyo. Yung isang step in, pwede yun yung parang slipper nyo na sa bahay. Kaya hindi ako nagdala ng slipper kasi para pagka lumabas ako kasama man yung amo ko, which is nangyari nga talaga na lagi kaming lumalabas, yung step in lang yung gamit ko. So class siya tingnan, at the same time yun na rin yung parang pambahay ko. Kasi sa loob naman ng bahay guys, pag nandito kayo nagtatrabaho, hindi naman din kayo nakaapak lang din naman kayo. So sa labas lang talaga yung pag lumabas kayo. Bihirang-bihira rin naman ako lumabas. So yun. Kaya tapos yung isang rubber shoes ko, ito. Yan yung suot-suot ko during the flight. Tapos yung medyas ko lang guys is 2 lang yung dala ko. Isa yung nasa luggage ko at isa yung suot-suot ko. So yun guys, mas kung panggabi kayo guys, mas maganda naka-medyas kayo kasi malamig. Yung flight nyo pag panggabi, mas maganda ang suot nyo guys is yung medyas, sapatos at medyas kasi sobrang lamig. So yun, para maano yung paglalamig nyo. Tapos yung laman ng bagahe ko, di ba yun na 7 panlakad, yung ibig sabihin long sleeve. Tapos may dress din ako na 3. Pero yung dress ko guys is ganito siya. Ayan. Pero ito na rin siya yung sample. See, meron pa rin ako hanggang ngayon. Ito guys is pag finold mo, 3 yung mga ganito ko, mga maninipis lang siya guys. Maniwala kayo, yung sa ziplock na binili ko, kasi bumili ako ng 2 klaseng ziplock, ayan lang siya pag nilagay mo dress na yan. So pag nilagay mo siya sa ziplock mo, kasi yan nakalagay kasi may 2 klase kasi binili kong ziplock noong time na yun. Very useful ang ziplock kasi sabi nila mag-ziplock ako, ayaw mo yung gamit mo, scotch tape. Tapos ganito yung mga ziplock na
So yun, bumili kasi ako ng Ziploc sa hypermarket ata, parang 1950 yung isa. Yung dalawang klase kasi yun, isa yung ganito na 5 pirasong iba-ibang mga sizes siya guys. Tapos yung isa naman is naka-fit siya, mas malaki siya dito guys. Hindi ko alam kung 8 pirasong ganun o 10. Bali, dalawang klaseng binili ko. Alam mo, mas malaki pa yung dito. Pumasya guys yung yung mga ganito ko. Ay, ito pa pala guys, so meron pa pala ako dito. Yung sabi ko sa inyo na pang 3/4 long sleeve ko na pino-fold ko to para maging 3/4. Ayan, may picture ako yan. Ayan. So, ganito siya guys. Tingnan niyo naman yung tela. Oh, sobrang lang siya, manipis lang. Tapos, yun, kumasya yung 7 panlakad ko, tapos 7 pangbahay ko, kumasya siya doon guys. Pero yung mga short ko, hindi ko na nilagay sa Ziploc yun. Pero yung lang mga damit ko lang na mga, yun nga yung panlakad, nilagay ko siya sa Ziploc. Kasi pag sa Ziploc guys, mas nasa-spread mo siya ng ayos. Ganito lang siya, sobrang nipis lang siya, isang damit na yan. So, 7 mga ganito yung ko. Ay, 6 yung nandun sa luggage ko. Suot ko yung isa na pang Tapos pala guys so ganito yung Tapos hindi pala ako nagdala ng towel guys na sobrang bigat kasi guys pag malaki at mabigat yung towel na nadadalhin nyo, my god, mahirap na siyang matuyo. Tapos pagdating pa ng takaw space pa siya, mabigat pa siya magdadala pa. Nilagay ko rin pala yung sa Ziploc yung ganito. Ito yung towel na dala ko kasi guys nung nandun ako sa amo ko na una, hindi ko rin naman to nagamit. So kaya hanggang ngayon gamit na gamit ko pa rin siya, maayos pa rin siya kasi nga may towel ako, binigyan nila ako ng towel ng 2. So ayan, so ito yung aking guys, malaki din naman siya. Ayan, malaki din siya guys yung towel ko. Tapos ang technique pala nito, kasi nga diba doon ako sa agency ko noon na natulog, tapos kinabukasan nung naligo ako, wag nyong gagamitin yung towel nyo guys pag maliligo kayo. Wag nyong gagamitin pagka halimbawa pa flight na kayo. Alam nyo ang ginamit ko, meron pala akong binili doon na sa ukay-ukay doon sa amin na siya, parang yung size niya is sobrang laki, parang sobrang XL, parang yung panlalaki, parang oversized siya na t-shirt. Kasi guys, hindi ko siya ginamit kasi nga pagbasa to, mangangamoy na. Tapos naisip ko kasi noon baka mangamoy to pag hindi natuyo kasi ilang minutes na lang flight ko na noon. Pupunta na ako na airport. So paano pagbasa to? Silagay ko sa loob. Una sa lahat, mababaho siya, 'di ba? Tapos pangalawa, pagkabasa kasi yung towel mo, nagdadagdag din siya ng bigat. So ang ginawa ko noon, Ziploc lang talaga to guys. Tapos magdala din kayo ng extra ng parang sandbag para sa mga dirty clothes nyo. Tapos yan, ganyan lang yun siya. Yung towel ko, basta inano ko lang yung Ziploc ko na talagang asin, parang wala na siyang alam nyo pala ang ginamit ko nun sa ulo ko kasi yung buhok ko nun ginupitan na sobrang iksi ng agency ko nung first time kong so hindi ako ma-access sa shampoo. Tapos nun ang ginamit ko yung damit na cotton yun na malaki, bumili ko lang parang hindi ko alam kung 10 piso o 5 pesos lang, basta bumili kasi nga ako sa ukay-ukay. Yun yung pinang ko sa buhok ko, tapos sa katawan ko yun yung pinanglinis ko. Tapos nun iniwan ko na yun sa agency. May isa doon na kasama ko, nakalimutan ko yung name niya, binigay ko na sa kanya. Tapos ganun din daw yung technique na gagawin niya pag flight niya na hindi niya gagamitin yung towel kasi nga bibigat, pa siya sa kuha ng maleta niyo. Tapos yun. Tapos guys, ang technique ko pala guys is kasi ang dala ko noon na bra is 7, sabi ko nga meron akong rules na 7-7 kasi Monday to Sunday. So guys, yung technique ko kasi sa bra ko, hanggang ngayon ganyan ang ko. Ilan guys yung nandito sa loob ng ko na bra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces to. Pero yung dala ko noon guys is 7 pieces lang. Ito lang siya guys. Ayan lang siya. Na-squeeze ko to doon sa isang Ziploc ko. So, paano nangyari na na-squeeze ko siya ng ganun? So, ganito, bibigyan ko kayo ng technique kung paano ko siya ginawa. At saka guys yung aking mga bras pala ay puro defoam. Kasi wala akong boobs. So, paano nangyari? Defoam na siya. Pero paano ko siya na-squeeze ng ganun na hindi talaga siya sobrang maaksaya sa maaksaya sa space. Ganito yung ginawa ko guys. Tapos, ang maganda pa nun yung foam, hindi siya masisira. Kasi pag yung mga ko pala is tinatanggalan ko ng bakal yan kasi ang ko is masakit siya sa ganito. Tapos syempre pag tumunog pa yan sa diba? So ganito, puro may foam to Tapos hindi pa siya makakasira ng foam mo kasi hanggang ngayon ganito yung ginagawa ko sa mga bra ko. Pino-fold ko lang siya ng ganito guys, I-fold nyo siya ng ganito. Tapos kailangan yung dito niya
magsakto lang sa hanggang dito para hindi siya maano tingnan, parang hindi siya pangit. Itago nyo siya sa loob. Ayan. So, itatago nyo siya sa loob, di ba? Tapos ito, i-cross nyo siya pa ganyan. So, pag na-cross nyo siya, syempre, dapat may oras din kayo pagka ginawa nyo to, ha? Kasi ngayon lang minamadali ko lang para mapakita ko sa inyo kasi limited lang yung oras ko. Tapos ito naman, tapos ilalak nyo sila parehas. Doon sa pinaka, tapos ganyan na siya, guys, yung kalalabasan niya. Ganyan siyang kalalabasan niya. Pwede mo siyang i-squeeze. Makikita mo siya, guys. I-squeeze mo siya ng ganyan. Biruin mo, ha, kakasya siya sa, di ba maliit lang to. Pero may malaki nga akong nabili na ziplock. Kumasya sila, guys. So, yun ang technique ko. Isasakto kung paano siya kakasya sa ganito lang siya kaliit, guys, ha. Bra na to, ha. Pero, yun nga, sabi ko nga, dun sa malaking binil kong ziplock, kumasya yung 7 na bra. At saka the same time, hindi pa masisira yung foam mo. Ayan. Basta tanggalin nyo lang yung bakal, guys. Kasi karamihan sa may foam na bra is may bakal. Ako tinanggal ko lahat para matupi ko siya ng ganito. Ayan. So, ayan, sample. Pero yung sa akin kasi is yung malaki. Yung malaki, kasi bumili ako ng malaki din na ziplock. Tapos pag tinanggal nyo to, guys, pag gagamitin nyo na, ayan, hindi yung foam niya is masisira or something. Maayos pa rin siya. Ganyan yung ginawa ko. Until now, ganyan ang ginagawa ko sa bra ko. Para kahit mumurahin lang yung bra ko, maglalast siya, guys. Ayan, oh. Maglalast siya. Ganyan ako Tapos yung panty ko pala, guys, is 10. 7 ordinaryong panty at 3 tibak. So, yun. Bali, guys, yung sa akin kasi is, mas maganda kung mga seamless na panty yung dala nyo para kasya sa Pero kasi ito, guys, kasi ito yung mga gamit kong panty. Hindi ko siya pinold ng maayos, mga ganito lang. Pero kung i-fold mo siya ng maayos, mas squeeze siya. Ito kasi, guys, is yung malaking panty to, yung parang hanggang sa bewang. Kasi nga pang to, guys, yung pampalit ng bewang. Pero kung gusto niyo yung mga seamless, ayan lang siya, oh. Bali, meron din ako kasi may mga iba-iba nga akong panty dito. Pero nung time na nagbiyahe ako is, lang talaga siya. Meron kasi akong panty na ganito. Mas maganda kung mga ganito yung mga panty na nyo, guys. Yung mga ganito lang siya, oh. Kasi maninipis to, guys. Yung mga ganito. Tapos, pag finold siya, pag inano nyo ng fold ng 7 or 10, kahit 10, kakasya siya sa isang maliit na ziplock. Ito na yung kalalabasan niya pag finold mo siya, oh. Tapos, ilalagay mo siya, tapos 10. Pero, bibigyan ko kayo ng sample nitong malalaki. Yung malalaki sa akin. Pero hindi ko siya na-fold na maayos. Pag finold nyo yun ng maliliit, na kakasya yan pagka yung maayos yung pagka-fold mo for eto, 5 lang ang kasya dito kasi nga sobrang laki nito. So mag-ano ka na lang ng ziplock na 5. Tapos kasya pa pala pagka maliliit lang na ganito kahit 10 yung mga seamless panty, kahit 10 kasya yan sa ziplock, guys. Ayan. So 6 lang yung kasya sa ganito. Kasi nga, malaking panty to, guys, yung ginagamit ko pang araw-araw. Kasi ito yung hanggang sa bewang, kasi pampaliit to ng bewang. So, yun. Pero kung mga ganitong katulad ng mga seamless panty lang yung nyo, kakasya sa ziplock, guys, yung Kaya mas gusto ko, i-prefer ko yung mga yun. Tapos, yun lang yung mga dala ko. Tapos, sa shampoo, at saka sa conditioner, at saka sa gamot. Ganito pala, guys, sa shampoo at saka sa conditioner ko, guys, ang ginawa ko dyan is hindi ako bumili na nasa bottle. Ang binili ko, guys, is yung mga nasa sachet. Kasi ako head and shoulder ako, guys. May 3 kasi na sachet na head and shoulder. Yung dahil nga maiksi na yung buhok ko, yung 3 na yun, pang 3 days na yun, di ba, kakat mo. Yung isang nun sa isang araw ko na. So kung i-count nyo lang siya kung hanggang kailan yung deduction nyo, guys. Kung 3 months yung deduction nyo, kung may 3 sa isang sachet na shampoo, yung 3 na yun, times 30 mo yun, kailangan mo ng 10 sachet sa isang buwan. Tapos times 3 mo yun, kailangan may 30 pieces ka na shampoo para sa matapos ang deduction mo. Kasi although naman ang toiletries dito is sagot ng employer, pero kung paano kung mapunta ka dun sa employer na hindi okay yung medyo ganun sa pera, or binigyan ka na shampoo tapos hindi ka hiyang katulad ng sa akin kasi head and shoulder talaga ako, di paano na, di ba? Tapos, ang isa pa din, guys, sa conditioner, ganun din. I-compute mo rin. Tapos, deodorant, guys, ang binili ko rin doon ay nasa sachet lang. Bali, yung nasa sachet, yung isang sachet, pang 1 week yun. So, kung sa isang buwan is kailangan mo ng 4,
Yun, tapos pang 3 months, dito times 3 mo, ganun siya guys. Yung isang deodorant ko nun guys, inilagay ko sa isang ziplock, yun yung nilagay ko dun sa hand carry ko. Tapos yung the rest, nakalagay doon sa luggage ko. Tapos yung sa sabon naman guys, di rin ako nagdala na nasa bottle kasi ayoko nga mag-scotch tape. So yung time na yun, ang dinala ko po is yung sabon na katulad nito kasi reseller ako ng mga oval soap dati. So nagdala lang ako ng 5 ganyan. Tapos yung isa is hinati ko para doon ko nilagay sa... May isa kasi pala akong ziplock din guys na nakalagay doon sa isang ziplock ko is yung toothbrush, toothpaste. Ang toothpaste ko pala guys, hindi rin ako puro sachet ako guys. Kasi una sa lahat magaan siya. Tapos pangalawa is na hindi mo na siya kailangan scotch tape talaga. Ilagay mo lang siya sa ziplock. Bali yung sachet na nandoon sa toothbrush, toothpaste, shampoo, at saka yung deodorant, lahat yun nasa sachet pero nakalagay yun sa mga kanya-kanyang ziplock para hindi siya kung magtagas man siya or mag-ano man siya pag nabuksan, walang problema kasi nandun lang din siya sa loob ng so pwede mo siyang gamitin. So yung dun sa isang ziplock ko is pampaligo ko nga yung sabon ko naka-ziplock din yun pero kinat ko yun guys ng 3. So yung isa nun nandoon sa loob ng isang ziplock, sabon, shampoo, conditioner, tsaka deodorant, toothbrush, toothpaste, yun lang yun guys. At saka yung sponge pa lang, yung sponge na gamit ko yung sobrang light, alam mo yung net parang ganun siya, marami nabibilhan nun, igagano bisik mo lang ng ganun yun, parang dry na siya, tapos ilagay mo rin siya sa loob ng isang ziplock. Lahat guys ay may kanya-kanya silang ziplock, tapos nilagay ko sa isang pinaka ziplock para yun na yung pinaka parang pouch ko pag maliligo ako, ganun guys. So hindi siya ganun kabigat guys. Pero guys yun yung nakalagay dun sa luggage ko. Tapos sa naman din sa medicine ko, ang dala ko lang talaga nun guys is isang banig na 10 perasong Biogesic, 10 perasong Mefenamic. Bali yun lang guys kasi ang Mefenamic kasi para sa akin is yung pang pain reliever siya. Tapos naman sa ulo. So yun, bali 8 ang nilagay ko lang nun, nakalagay din siya sa ziplock. Bali 8 Biogesic, 8 Mefenamic kasi yung dalawa guys, dalawang Biogesic at saka 2 Mefenamic, nilagay ko yun sa hand carry ko. So yung the rest nilagay ko dito sa isang ziplock, tas nilagay ko sa luggage ko. Bali guys, rin pala kayo ng ang gamit ko pala nun dati is white flour. Magdala rin kayo ng extrang white flour. Wag lang guys kayong sumobra. Bali meron pala akong maliit. Meron akong dalang white flour pero maliit lang. Pero nasa packet ko lang yun. Hindi ko nilagay sa hand carry ko yun. Kasi anytime na kailanganin ko pag nahilo ako, meron akong panlagay. Sobrang liit lang. So guys, dapat meron kayong mas malaki nun in case na sumakit ang tiyan nyo, in case mahilo kayo pag nandun during na kayo ng trabaho. Kasi under deduction kayo, hindi agad-agad kayo makakalabas. Ganun. At saka may hiya pa kayo sa amo nyo nun na magdaing-daing pa kahit may nararamdaman kayo. Tapos guys, hindi ako nag-lotion nung time na yon. Meron pala akong sa hand carry ko na sobrang liit lang. Alam mo yung skin white na sobrang liit lang talaga. Kasi nga guys, sa hand carry, ang alam ko po talaga kasi is hindi dapat mag-exceed sa 100 ml yung liquid mo. Kahit sabihin mo na yung perfume mo is less than 100 ml lang laman, pero yung bottle mo is 200, itatapon yun or hindi yun ipapadala sa'yo. Kaya dapat yun lang talaga yung mo. Yung good thing, tama na oil yung dinala ko, yung baby oil ko is parang 125 ml. Hindi ko pa na-open nung time na yun. So nilagay ko lang din siya sa luggage, hindi ko na in-scotch tape, nilagay ko lang siya sa loob ng isang ziplock. Tapos yun yung ginamit ko. Mabuti na lang cam oil ang dinala ko at hindi ang lotion. Kasi ang katwiran ko nun guys para makatipid ako at all purpose. Kasi sabi ko pag naubusan ako ng conditioner, ang oil ang ilalagay ko sa buhok ko. At the same time, yun na rin ang pangiano ko sa katawan ko. Sabi ko ganun. Tapos yun nga, good thing kasi hindi ako nagdala ng Vaseline nun guys. Kasi pagdating mo mag-a-adjust kasi yung katawan mo sa weather. So yun yung lips ko nun. So ang nilagay ko is yung oil. Pero kung may Vaseline kayo, mas maganda Vaseline. Tapos yung paa ko nun is nag-crack kasi lagi kaming nakaapak sa bahay. Hindi kami nagchichinelas. So nag-crack nun, so ng gabi nun, nilalagyan ko siya ng oil, pero inaanon ko siya ng medyas. So yun guys. Tapos, yun guys, meron akong, pala nun, may share ako sa inyo. Ayan, so ang isi-share ko is ito. Ito, may isa ako sa luggage ko na ganito na nakabox pa, tapos may isa na gamit-gamit
ko doon sa, kasi 35 ml lang to, kasi sabi ko nga yung mga liquid is dapat nasa less than hanggang 100 ml lang. So meron din ako sa ano ko noon, sa hand carry ko. Guys, meron din ganito dito. Sa alam ko sa Pinas may ganon din, di ba? So ganun lang yung dala ko, guys. Tapos yung sa luggage ko, yun lang naman din ang ano ko. Tsaka may candy ako noon, guys. Yun lang mali ko kasi isang balot lang na candy yung dala ko. Dapat, guys, pagka mag-abroad kayo is kung 3 months yung deduction nyo, 3 na balot na candy ang dalhin nyo, kasi everyday, kasi syempre kasi dito, guys, ang almusal nila dito light lang, hindi sila nagkakanin dito, mga bread lang. Tapos during ng trabaho mo, wala pa yung lunch mo, at least yung candy kasi is madali mo siyang ilagay sa bibig. Tapos yung piliin nyo na candy, guys, is yung matamis talaga, tapos sabay inom kayo ng tubig para pang tawid gutom lang ninyo. Kasi kung biscuit, kasi makikita kayo, halimbawa yung mga amo nyo, maraming mga CCTV, hindi ka makapunta ng toilet para kumain. So at least yung candy, madali mo lang siya may ano, tapos muyak ka lang, ganyan ka lang. Ay ang kasi may hiya ka pa sa una nun eh, kahit gutom ka na guys, pagka nagkasakit ka dito, kawawa ka kasi isa ka lang. So may ilang ka pa naman sa mga amo mo nun na magsabi na ay nagugutom ako, ganyan. So yun, at the same time din magbaon din pala kayo ng mga biscuit, kasi din niyo alam kung during nandito na kayo sa Singapore, kung kukunin agad kayo ng amo nyo, at least meron kayong, pag nasa agency pa lang kayo, hindi naman kayo bumili or hindi pa kayo bibili, eh di at least kahit papaano may makakain kayong biscuit at saka kape. Yung mga 3-in-1 magbaon kayo nun. At saka ito pala, guys, dapat meron kayong napkin. Yung napkin nyo is until matapos yung deduction nyo, guys. Walang problema kahit marami kayong napkin na dalhin. Alam nyo kung bakit, kasi mahal din ang napkin dito. Pangalawa, monthly mo siyang gagamitin. At saka ang pangatlo, very light lang ang napkin. Pwede mo siyang isiksik, tanggalin nyo na lang siya sa bag, isiksik nyo na lang siya sa side. Yun ang mali ko, hindi ako nagdala ng maraming napkin. Ang dala ko lang na isang balot lang siya na napkin. Dapat nagdala ako ng ganun, kasi hindi naman siya takaw space, kasi marami pa talagang space. Yung bag ko, guys, hindi pa talaga napuno yun talaga, kasi sobrang, sabi ko nga, na-compress ko talaga na maayos. At good thing talaga may ziplock, malaking tulong talaga ang ziplock, makompress yung mga gamit mo, hindi siya magbalki-balki, kasi yun nga, guys. Tapos yun nga, dalawang chinelas lang kasi yung dala ko, isang step in at saka isang sandals. Yung sandals naman mga flats naman yun, at saka isang sapatos, kasi guys, kailangan may close shoes kayo, ha, kasi pag ba pumunta kayo ng ano, tsaka dapat yung pants nyo walang may suot kayo na pants na dapat, may dala kayong pants na dapat yung maayos, yung hindi siya ripped jeans, yung mga ganun, kasi paano yung pupunta kayo ng embassy or something, di ba? Hindi kasi pwede naka short, yung mga butas-butas sleeveless, yung mga ganun. Pag pupunta kayo ng embassy, kailangan meron kayong mga formal attire. So yun lang naman ang nakalagay doon sa ano ko. Tapos ito pala, guys, nail cutter. Kailangan nyo pala, kung meron kayong mabilhan na shaver, magdala din kayo, guys. Ilagay nyo lang din sa ziplock yung shaver nyo. Tapos ito, guys, ang bilhin nyo na kung sakali na meron na siyang nail cutter, meron na siyang tweezer, meron na siyang pangtutuli, tapos meron na siyang file, at saka meron na siyang scissors sa kilay, at saka kung ano man gusto mong guntingin sa katawan mo. Tsaka yun nga, yung panglinis ng kuko, tsaka pang file. So yun, kung pwede, marami naman sa 7-Eleven kung saan kayo makabili ng yung mumurahin, bumili na kayo, guys. Mas okay na meron kayong ganun, lalo ang nail cutter, kasi di lahat kasi ng amo nabibigyan kayo ng nail cutter, at wag nyo naman pakailaman yung gamit nila, kasi nga porque mahaba na yung kuko nyo, diba? So yun, guys. Tapos ano pa ba, yun lang naman din, wala namang masyado talaga din akong mga dinala. Kaya nga kasi nung pagdating ko naman, good thing naman yung pagdating ko naman dito sa unang amo ko, may uniform naman ako, so night time lang din naman talaga yung ko. At saka ang diskarte ko, guys, pala sa bra at saka sa panty ko. Pag naliligo ako, guys, may pail kasi ako doon na maliit. Habang naliligo ako, hinubad ko yung damit ko, sinusok ko na yan dyan sa tapos pagtapos ko maligo, para matuyo-tuyo ng konti yung buhok ko, nakaano yan ng towel, tapos habang nagbabrush ako, kasi nakatali dapat ako doon ng buhok ko. Kaya nung time kasi na yon, half lang, kasi maiksi yung buhok ko, half lang yung tinatalian ko. Tapos minsan naman hindi na, kasi nga maiksi naman na. Nung bandang huli, tinatalian ko ng half yan. Tapos kailangan medyo tuyo na yan, kasi syempre pag ka sa baby, kasi newborn yung akin, dapat maano ka. So yun, wala ako masyadong talaga dala. So yun nga, guys, wala din ako masyadong mga dala talaga. So bali ang pinakalaman lang din talaga nung aking nung time na yun, ang aking bagahe is yung aking towel, yung aking 7 long sleeve na mga maninipis, tapos 7 t-shirt na mga hindi siya sobrang maluluwag, maninipis lang din, madaling i-fold. Tapos yung pambahay ko na 7 na mga shorts, tapos yung aking
Meron akong dress na 3, pero yun nga, hindi rin naman siya i-fold. Madali lang din talaga siya i-fold. Tapos meron din pala akong skirt nung time na yun guys, pero hindi rin naman siya talaga mahirap din i-fold. Tapos meron din akong short na hindi rin siya mahirap i-fold. So yun, 3 dress ko, tapos itong short pala na dala-dala ko, sabi ko nga hindi siya mahirap i-fold, na ilalagay mo doon sa maleta mo, hindi siya nakaka-consume talaga ng ano mo, kasi igaganon mo lang naman siya guys, oh, ayan na siya, hindi na siya nakaksaya sa space. Tapos ito yung isang short ko pa, na ang tela naman ito ay manipis lang din. Tapos pag inano mo rin naman siya dun sa maleta mo, hindi rin nga siya takaw space. Depende rin kasi kung mabigat or hindi yung ano mo, at saka kung paano mo siya i-fold guys. Super nipis lang siya. So hindi rin talaga siya ano. Tapos yun nga, yung 7 bra ko, tapos 10 panty ko, tapos ano pa ba, yung shampoo ko, conditioner ko, baby oil, tapos deodorant, lahat yun puro sachet. Tapos yung oil ko nga na ano nun is 125 ml lang din naman siya, naka ziplock. Basta guys, nilagay ko siya sa mga ziplock para mas squeeze siya, hindi siya magano ng takaw space. Tapos yun, yung ano ko lang, yung sa medicine ko kasi 2 lang yun, Biogesic at saka Mifenamic lang yung gamit ko nun. Tsaka napkin, ang napkin naman magaan lang din naman, isuk-suk mo lang yun dun sa side. Tapos yung isang pouch ko ng toiletries ko, yung na doon yung shampoo, yung ganun, yung toothpaste ko, toothbrush ko. Sabi ko nga, yung toothpaste ko din nung time na yun is puro ano siya, puro sachet. Kasi nga maliban kasi doon sa, diba guys, pagka halimbawa mas matipid nga yung nasa mga lalagyan talaga na ano kaysa sa sachet. Pero kasi sa sachet kasi guys, alam mo kung hanggang kailan matatapos, parang maano mo sa sarili mo. Katulad nitong isang toothpaste, ang toothpaste na isang sachet, kung may estimate mo siya, aabot siya ng 5 days lang. At least i-multiply mo yun, kung every 5 days sa isang buwan, ilan dapat na toothpaste ang meron ka, yung ganun. And ngayon yung mga toothpaste naman nung nasa sachet yung time ko kasi is 2 na. So yun, iaano mo yun. So matatansya mo kung hanggang kailan mauubos yung toothpaste mo. So mabibilang mo kung ilang toothpaste yung dapat mong bilhin hanggang sa matapos yung deduction mo, yung ganun. Tapos yun lang Tapos yung siyempre towel, tapos yung 2 sandals ko, yung step in ko, at saka isang sandals ko mga flat naman kasi yung shoes naman suot ko din. Tapos yun lang, wala kasing konti lang talaga yung laman ng bagahe ko nung time na yun. Actually, kung tutuusin, marami siya. Tapos may pantulog din ako na yung silk naman din yun, yung pantaas at saka yung short. Yung pantulog nga, ano naman yun, sobrang nipis lang din naman. Kaya hindi rin siya takaw space. Marami akong dala, marami akong bitbit. Kasi ang ginawa ko lang talaga is nag-focus ako sa gaan ng mga ano ko na madali rin siyang matuyo. At tsaka hindi ako nagano talaga na mabibigat. Yun lang guys. So kung kayo may kung dito kayo sa Singapore papunta guys, i-prepare nyo yung mga damit na pwede siyang panlabas, na bawa kung gusto nyo ng is magkuha na lang kayo. Long sleeve nyo, dapat hindi siya mabigat. Kung magde-dress kayo, hindi din sobrang mahirapan kayo i-fold kasi makapal. Kung magdadala kayo yung short, yung madaling matuyo, yung mga ganun. So yun lang guys, yung towel nyo, wag dapat sobrang bigat. Na mahirap matuyo, yung ganun. So yun lang din yung ma-advise ko guys, para hindi kayo mag-excess baggage. So yun, sana may natutunan kayo. Bye bye.